it's time for DJ Rocky's Secret Files. Wala siyang plano for me. For him, I was just a sex material. Hi DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Arel. I'm currently an OFW dito sa Hong Kong. This is my secret file. I came here back in 2019. That time, meron akong boyfriend na naiwan sa Pilipinas. But then after 8 months, na meron kaming long-distance relationship, parang nag-iba yung feelings ko para sa boyfriend ko. I felt so distant. So, December 29, 2019, I made a difficult decision. I ended our relationship. Kaya lang, until now, 2021, nanunuyo pa rin siya. At hindi ko siya masagot kung bakit parang ayaw ko na sa kanya. At kung bakit hindi ko na maibalik yung feelings ko sa kanya. Well, bilang isang OFW, hindi naman talaga madali ang buhay rito. Magulo. Magulong isip. Maraming nangyayari. Nakakalungkot. So, nung in-end ko yung relationship ko with him, one of my friends advised me na mag-try ng dating app. So, I did. I tried to meet guys. And, yun, merong good boy, merong gentleman, meron din namang fast, at meron ding naughty, and etc. etc. Well, ako kasi yung tipo ng babae na may pagka-old school. Since bata kasi ako noon, laki na akong kapilya. Pero, that time, feeling ko, malayang-malaya ako to meet new people. And I'm just so excited to explore what's on the market, kumbaga. So, para bang gusto kong maging friendly. At para ma-practice ko na rin yung social skills ko in English. Syempre, nakakakilala ako ng mga foreigners. So, ayun, meron akong na-meet. Etong last, ang pangalan niya ay Val. Half American, half Israeli. I don't know kung paano nangyari ang lahat. Basta, ang bilis, parang magnet. Nilet go ko lang talaga yung mga limitations ko sa sarili ko. Until I realized na parang nahuhulog na yung loob ko sa kanya. Pero, yun pala, ang gusto lang niya, friends lang kami. Kaso, nag-sex na kami. Kaya, nung sinabi niya sa akin na friends lang kami, para akong binuhusan ng malamig na tubig. And then, naulit yung nangyari. Basta parang magnet. Meron sa loob ko na gusto kong pigilan, pero yung feelings ko parang sasabog every time na pinipigilan ko. So, one day, natagpuan ko na lang yung sarili ko na umiiyak. Kasi, ang sabi niya sa akin, I don't want a girlfriend. I just want to be on my own. Love is just the beginning. But in the end, you will also end up fighting. I just want to be free. I don't want anybody around to control me. So don't fall in love with me. So yun. That night, iyak lang ako ng iyak. Ang sakit. So, nung huli, may nangyari ulit eh. From October 2020 to December 2020. Akala ko nga okay na. Kasi umuwi siya ng Israel that time. Pero bumalik siya. So, nag-meet kami. May to September 2021. Yun yung
huling panahon na magkasama kami. He planned na magpunta ng Hong Kong due to job reason na dinidiscriminate ng iba or halos lahat ng company yung mga foreigners. Mas pinaprioritize kasi nila yung mga locals. So yun yung ini-employ kahit di naman masyadong skilled at magaling daw. So yun, parang nagpaparamdam na siya na aalis na siya ng Hong Kong. Pero ayun, ang sakit lang. Because I know deep down in my heart na mamawasak na talaga ako. In my heart, alam ko na I'm giving every little piece of me to him. Until eto na nga, nasa kanya na ako. And I'm here trying to take it all back by myself. I have to gain it back. Alam ko naman na wala naman akong dapat ipagsisi o sisihin dito sa nangyari sa akin kasi I let it happen. Akala ko makakahanap ako ng tunay na pagmamahal at tunay na relasyon. Pero sakit yung nahanap ko eh. Initially, I just want to find a real man. A real person who will love me. A person who knows how to value me and care for me. Pero, eto na eh. I'm so tired of long-distance relationships. I'm tired na ako na lang lagi yung nagre-reach out. I'm tired na ako na lang yung palaging natitake for granted. So, ayun. Yung ex-boyfriend ko naman, nanunuyo until now eh. Kaya lang hindi ko nga ma-feel. I gave him everything pero naubos ako sa kanya. And kay Val naman, I'm in broken pieces. And lagi niyang sinasabi sa akin na you have to focus finding your future husband. Don't focus on me. So, yung feeling ko tuloy, parang naghahabol ako. Hinahabol ko siya. Pero hindi naman dapat. Hindi ko nga masyadong sinasabi sa kanya yung nararamdaman ko eh. But I think he feels it. That's why. So, andito pa rin siya sa Hong Kong. I don't know if magkikita pa kami sa mga susunod na araw. Pero yun. What's the point, diba? Kung magkita man kami, wala naman siyang plano para sa akin. Yes. Wala siyang plano para sa akin. For him, I was just a sex material. And he doesn't want me to do more for him anymore. Ako kasi, if I love, if I care, I will do everything for the person I love. Pero yun lang yun eh. Siguro ngayon, nakilala ko yung maling tao. Basta, ang gusto ko lang naman eh, yung meron ako nasa tabi ko. I want somebody to be on my side. Sanay na akong mag-isa, pero sana yung hindi ako nag-iisa na. Yung I can unveil everything about me. And that person can accept me for who I am. And also, love those who I love and important to me. Sana maging okay na ako. Sana maging totally healed na ako from these scars that I have right now. And pinapanalangin ko na si X at si Val ay maging okay na. Sana mahanap namin kung sino talaga yung para sa amin. Sa darating na panahon. Sa tamang panahon. Anyway, I'm open to any advice. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Arel. And this is my secret vow. Always your number one SM radio station. Love.
Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.